Ayan, good morning, good morning, good morning. Batiin mo yung katabi mo, sabi mo, good morning. Ayan. Parang di naman masyadong good ah. Good morning. Ayan. Lagi tayong good morning. Amen? And gusto ko lang pong batiin ng happy birthday si Mami R. Ngayong araw na ito. Sana tumama tayo sa tono, no? Ayan, happy birthday po, Mami R. Ayan. Isa sa mga inugatan na dito sa church natin. Ayan. Tapos, ang aking biyanan, tomorrow! Woo! Magpapalakas tayo, syempre. Di ba? At saka si Maylin. Wala si Maylin? Ay, May, nahanap kita kanina pa eh. Ayan, bukas din yan, si Maylin. Ayan, marami tayong April celebrants. Kaya nga, April natin tinataon ang ating summer outing. Pinakamarami po ang April sa church na ito. Ayan. So, good morning po sa lahat. Ang ating topic for today is turning point. Ayan. So, ano ba yung turning point? Turning point is time which a decisive change in a situation occurs, especially one with beneficial results, no? So, yung turning point ng buhay natin, ano ba yung mga turning points ng buhay natin? Kung di siya dumungaw, hindi kami magiging mag-asawa. Turning point 'yon, di ba? Sabi ko, unang lumingon, akin ka eh. Lumingon, di ba? Turning point 'yon, di ba? Marami tayong turning point ng buhay natin. Kami, dapat taga-Binangonan na kami ngayon eh. Kasi bago kami kasal, kumuha kami ng bahay sa Saint Monique. Kaya kung familiar kayo, Saint Monique Valley. Kasi napapanood namin sa PBB yan dati. So sabi namin, gusto rin namin doon tumira. Sa mga tinitira ng mga taga-PBB. Nakapag-down na kami doon. Scammer pala itong may-ari. So, hindi na tuloy-tuloy ang construction ng aming bahay. Na-loss ang money. So, yun yung unang-unang bahay na ipupundar dapat namin. Kaso, nawalay siya. So, hindi kalooban ng Panginoon. Kung doon kami nakatira ngayon, maaaring wala na kami dito sa church na ito. Dahil malayo, doon pa yun sa Pantok, Binangonan. No? So, may mga turning point ng buhay tayo na kung hindi nangyari to, hindi mangyayari to. Amen? So, yun yung topic natin ngayon. And I have kung loloobin ng oras, I have 3 examples dito sa turning point na to. Unang-una is si Moses. Ayan. Sino nakakakilala kay Moses? Ibabalik ko kayo sa Sunday school pag hindi nyo kilala si Moses. Patay tayo dyan. So, si Moses, sabing ganon, bago pa siya ipinanganak, marami ng papyrus plant doon sa river. Yung papyrus plant is, maganda yung buoyancy niya. Alam niyo yung buoyancy, kahit anong lubog mo, hindi siya lulubog. Pag yung bola, di ba, kahit anong dagan mo dyan, pag umalis ka, lulutang at lulutang yan. Parang mga Pinoy. Ang buoyancy spirit natin, grabe, bahalang, resort yan sa amin. Di ba? Walang sa atin lahat nagagawa natin ng positive vibe, di ba? So yung buoyancy hindi kayang ilubog. So dapat magkaroon din tayo ng ganong spirit, May buoyancy spirit. Hindi tayo kayang ilubog. Gasolina lang, naku po. Hindi tayo kayang ilubog niyan. Gumagala pa rin. Hindi pa rin natatali sa bahay ang mga Pinoy kahit mahal ang gas, So, etong papyrus plant, bago ipinanganak si Moses, naandun na. Pinadami na ni Lord doon sa River Nile. Kung tutuusin, damo lang naman to eh. Pero it served its purpose. May naging magandang naidulot etong damo na ito sa buhay ni Moses. Sa verse 5, basahin ko lang Then Pharaoh's daughter went down to the Nile to bathe. And her attendants were walking along the riverbank. She saw the basket, yung gawa sa papyrus plant na basket, among the reeds
and sent her female slave to get it. So, isang araw, naligo ang prinsesa. Wow. Thank you sa pag-attend. Salamat po. Kita ko tayo next Sunday. Isang araw, naligo ang prinsesa. Tapos, nakita niya may lumulutang na basket. Tapos, nakuha yung attention niya nung basket na yon, no? So, yung paliligo ng prinsesa, nagsalba ng buhay ni Moses. Sino mag-aakala na ang isang paliligo ay nakaka-save ng buhay? Dati nung pandemic, di ba, ang pagtambay sa bahay nakakaligtas ng buhay. So may purpose ang lahat ng bagay, no? So itong paliligo ng prinsesa, may oras lang naman ito. Hindi naman siya maghapon naliligo. Di ba? Sino dito matagal maligo? Marami akong kakilalang ganyan. Ayoko mag-name drop. May mga, hindi naman maghapon maligo yung prinsesa. May time lang na naliligo yung prinsesa. Doon sa paliligo niyang yun, na-timingan yung basket ni Moses. Diba? Kundi ba naman God's orchestrated work yung nangyari kay Moses. So, kung tutuusin, isang royalty ang nagligtas sa buhay ni Moses. Hindi basta-bastang tao lang, kaya nga naging Prince of Egypt si Moses Di ba? Isang royalty ang inutusan ni Lord para iligtas. Ang ginamit ni Lord para iligtas ang buhay ni Moses. So God can use anybody. May pangangailangan ka ngayon, may gagamitin si Lord para sa'yo. Meron bago mo yan kinailangan, inihanda na ni Lord yung taong gagamitin niya para sa'yo. Amen? So, etong prinsesa na to, talagang i-design ni Lord na maligo siya nung araw na yon. Diba? Para makita niya yung basket ni Moses. So, God can use any people. Mataas ang katatayuan sa buhay, mababa ang katatayuan sa buhay. Kahit sino pwedeng gamitin ni Lord para makatulong sa atin. Amen? Para tugunan yung mga pangangailangan natin. Amen? So, eto, nagkataon na isang prinsesa ang tumulong kay Moses. So, yung in-orchestrate ni Lord hindi naman maghapon naliligo yung prinsesa pero yung time na nakalusong na siya sa tubig, maliligo na siya, doon dumaan yung basket ni Moses. Pwede namang yung mga alagad niya muna yung nakakita sa kanya. Pwede naman yun Yung na wrong timing, naunang dumaan yung basket ni Moses bago pa dumating yung prinsesa. Kasi bago lumusong ang prinsesa, nakahanda na yung paligo niyan. Inihanda na ng mga waiting ladies niya. Ayan, yung mga dama. Dama ang tawag doon, sa mga prinsesa, mga dama de noche. Ayan, so, kung nagkataon na yung mga servant ang nakakita sa kanya, baka hindi siya nailigtas. Wala namang kapangyarihan yung mga yun diba? So, napakagaling ni Lord, yung prinsesa talaga ang nakakita kay Moses. Kasi kung yung mga servant lang ang nakakita, baka nga isinuko pa nila kay Pharaoh. Oy, may nakita po kami, batang Hebrew po. Baka nga natsugi si Moses kasi pinapapatay noon ang mga lahat ng baby na Hebrew. Dahil sa takot ng Pharaoh na may pumalit sa kanya. Ganon sila ka-threaten sa mga anak ng Diyos. So, kung tutuusin, yung anak nung nagpapapatay ang nagligtas kay Moses. Napaka-ironic, di ba? So, verse 6, she opened it and saw the baby. He was crying. Take note of the word crying, And she felt sorry for him. This is one of the Hebrew babies, she said. So, binuksan ni princess yung basket. Nakita niya si Moses, umiiyak. Wa! Diba? So, she felt sorry. Kung hindi siguro umiiyak si Moses, siguro pagbukas, gugu, gaga, baka nakutan lang sa kanya, hindi na awa, di ba? Sige, doon ka na ulit. Di ba? Pero dahil umiiyak si Moses, she felt sorry for him. Pagbukas ng basket, nakita niya may baby at na-recognize niya agad na Hebrew baby iyon. Yun yung pinapapatay ng tatay niya
yung mga batang ganun. So, kung nakita niya yung basket, tapos hindi niya binuksan, wala lang, bye, basket. 'Di ba? Pero dahil binuksan niya yung basket, yun yung naging turning point ng buhay ni Moses. Hindi niya inignore yung basket, no? So, marami tayong moment na ganon. Yung, if this didn't happen, this will not happen. Marami tayong ganon, di ba? Kung hindi sana ganito, hindi sana ganito. Marami tayong experiences na ganyan. Amen? So, yung mga bagay na ganon, ino-orchestrate ni Lord yun. Dinidesign ni Lord yun para sa atin. And dapat nagiging sensitive din tayo na kilos ni Lord yan. Kaya yan ganyan kasi ganito. Kaya naging ganyan kasi nangyari to. Amen? So minsan, akala natin, pinagsisisihan natin yung mga nangyari. Yung mga nangyari sa atin in the past. Yung mga nangyari sa atin ng mga kabataan tayo, mga mabapait, mga pang telenovela, na hindi natin alam na ngayon pinapakinabangan natin. 'Di ba? Sinasabi, bakit ka ganyang katipid? Kasi dati wala akong baon eh. Kung hindi ka nawala ng baon dati, hindi ka magiging matipid ngayon. 'Di ba? Bakit ganyan ka kasinop? Kasi dati walang-wala kami, kaya ngayon talagang iniingatan ko kung anong... Lahat ng mga nangyayari sa atin, kung sino tayo ngayon dahil doon. Amen? So, yun yung mga... if this didn't happen moment. Ito, yung nangyari kay Moses, ang unang-unang ginawa ni Moses ay umiyak. Di ba pag ang baby, paglabas, iyak ng iyak, good sign daw yon. Sabi ng mga doktor, pag hindi nga umiiyak, pinapalo eh. Para umiyak eh. Di ba? Good sign daw yung pag-iyak. Si Dre, nako po, napaka-lakas ng iyak niyan. Diyos me, paglabas, alam kong nakalabas na siya. Sobrang ngawa. Mga kapitbahay namin, nakala nila ginugutom namin. Kasi nga sobrang pag-iyak-iyak talaga. So, ang pag-iyak daw ay sign of proof of life. So, yung mga pag-iyak natin sa buhay, kasama yan. Proof yan na ikaw na survival mode ka. Nasa survival mode ka. Kasi, pag dumating yung araw na hindi ka na umiiyak, nawalan ka na ng pag-asa sa buhay. Nakatingin ka na lang sa kisame, isang araw, hindi ka na naapektuhan ng mga problema sa buhay. 'Di ba? Wala nang pag-asa. Yung pag-iyak daw natin is a sign na humihingi tayo ng tulong sa Lord. So ito, yung pag-iyak ni Moses, the princess felt sorry for her. Hindi siya nagpa-cute sa prinsesa. Umiyak talaga siya. Umiyak talaga siya. At doon nahabag ang prinsesa sa kanya. So may mga time na umiiyak tayo. Sino rito hindi umiiyak? Marami nga sa atin, pwede na mag-audition eh. Sa kagalingan. Si Amy, napakagaling umiyak niyan. Naku po. Titiga mo lang, iyak na yan. So, yung pag-iyak natin, may purpose din yan. Scientifically speaking, maganda rin daw ang pag-iyak. Diba? Nakakalinis ng mga glands, tapos nakapagpatibay ng lungs natin. Diba? So, may purpose din ng mga bagay-bagay na yan. Amen? So, pinapapatay ng Pharaoh ang mga Hebrew babies. Pero itong si Moses na iligtas ng anak ng Pharaoh, noong prinsesa. Verse 10, sabing ganon, when the child grew older, she took him to Pharaoh's daughter and he became her son. She named him Moses, saying, I drew him out of water. So, nangyari, noong nakuha na ng prinsesa yung basket, nakuha niya na si Moses, nagdesisyon siya na kukupkupin. Tapos itong si Miriam, yung ate ni Moses, nagbabantay. Tinitingnan niya kung sino makakapulot kay Moses. May maganda rin ang puso nito ni Miriam. Kung hindi rin talaga binantayan ni Miriam, baka hindi niya alam kung nasaan si Moses. So binantayan niya, sino kaya makakuha sa kapatid ko? Nag-volunteer actually siya sa nanay niya. Ako na lang po, babantayan ko po siya kung sino po makakapulot sa kanya. So nagbabantay si Miriam, nakita niya kinuha ng prinsesa. Siguro sa loob-loob niya, yes! Diba? Prinsesa ang nakakuha. So, nilapitan niya yung prinsesa. Sabi niya, gusto niyo po ba
hanapan ko kayo ng mag-aalaga dyan sa baby na yan. Meron po akong kakilala. Ayan. Kasi kung halimbawa, yung mga servant lang ang nag-alaga, baka mamaya, pag nakalingat lang si princess, kinuha na ng Pharaoh yun, chinugi na, Hebrew baby ka. Diba? So, kailangan, alam din ni Miriam, kailangan din niyang protektahan talaga si Moses. So, maraming ginamit si Lord, no, para i-save yung buhay ni Moses kasi malaki ang gagampanan niya sa mga Israelites. Amen? So, tayo, ilang beses na ligtas ang buhay natin. Ako, personally, maraming beses na. Maraming beses. Sabi nga ni Pastor siya, di ba, isang bulati na lang pipirma. Deads na rin. Marami po. 10 years old ako, na-ruptured appendicitis ako, nasa Batangas kami, nagpapastor ang mama ko doon. Isang linggo na siyang putok sa loob. Sabi ng doktor, once pumutok yan, dead ka. Siya 1 week na siyang putok sa loob. Yung mga lumalabas na blood sa akin, black na. As in, contaminated na talaga. Na-confine ako sa ospital, nilinis yung buong tiyan ko, puro nana na daw. Tapos, may bulati na nga lumabas sa bibig ko Kaya totoo yun, isang bulati na lang talaga pipirma. Deads na talaga ako. Nagsuka na ako ng bulate. Tapos, dahil probinsya, no, primitive yung ano nila, nagtatai lang yan, bibigyan ng Oresol, ganyan. Tapos, basta isang linggo ako nakahiga. Tapos dinala ako sa ospital, 1 month ako nagstay sa ospital. Alam niyo kung bakit? Kasi nung binuksan yung tiyan ko, sobrang contaminated, di nila maisara. Hanggat hindi nag-heal yung mga nana, 1 month naka-open lang siya. Naka-stapler lang ng pailan-ilan, tapos naka-open lang siyang ganon. Tapos, 1 month ako nagstay doon. After nun, dami nag-pray sa akin, no? Tapos, after nun, 19 years old, typhoid fever naman. Alam mo niyo yung nalagas yung buhok? Nalagas yung buhok ko, tipos. Tipos yon sa Tagalog. So, ayan, ang inay pa nga naghatid sa akin sa East Avenue 19 years old ako noon, yung jeep nila ang ginamit papunta sa East Avenue. Kasi lahat na naghahatid sa akin sa ospital, umiiyak, tapos nagpapaalam na sa akin, uy, laksan mo yung loob mo. Nagtataka ako, bakit? Lagnat lang naman. Bakit ganun yung reaction nila? Akala nila talaga mamamatay na ako. So, maraming ganung bagay tayo, di ba, na akala natin mamamatay na tayo. I had cancer. In 2018, naoperahan ako. Stage 1, thyroid cancer, and kaya may PWD ID ako ngayon. So, maraming beses na sinasalba ni Lord yung buhay natin kasi may purpose pa siya sa atin. Alamin natin ano yung purpose ni Lord sa atin. Ito si Moses, ang daming ginamit ni Lord na tao para mailigtas siya. Kasi baby pa siya helpless pa siya Hindi niya kayang tulungan yung sarili niya. So maraming ginamit si Lord, si Miriam, ginamit ni Lord yung prinsesa, ginamit ni Lord para iligtas yung buhay ni Moses. Kasi malaki ang role na ginampanan ni Moses sa mga Israelites. So marami, yung mga turning point ng buhay natin. Amen? So etong si Moses, nung malaki-laki na, binalik na ni Miriam sa prinsesa. Alam niyo ba, buong buhay ni Moses, nagkaroon lang siya ng pangalan nung malaki na. Sabi dito, sabi ng prinsesa, binigyan lang siya ng pangalan noong nakabalik na siya sa prinsesa. Malaki na daw siya. When the child grew older. Sabi ng prinsesa, I will name you Moses kasi I drew you out of water. Doon lang siya nagkaroon ng pangalan. Siguro, no, buong buhay niya, tawag lang sa kanya, Iho. Yan. Boy. Diba? Ay, pakainin mo na si baby. Pakainin mo na si wala siya talagang pangalan. Ano? So, sabi nga nila, kapag di ba, may stray animals, wag mong pangangalanan kasi magiging iyo na yan. Di ba? Kasi pag tayo nagbigay ng pangalan, may sense of ownership. No? So, etong si Moses, pinangalanan siya ng prinsesa. Kaya siya naging Prince of Egypt. So, yung pangalan ni Moses ay, ang ibig sabihin ay drawn out of water. So, alam naman natin yung significance ng water, no? Water means trouble. So, inahon siya sa trouble. Inahon siya sa kahirapan. Dapat, ang buhay ni Moses, napakahirap Dapat tago ng tago.
Kasi nga, ipinapapatay di ba? Pero inahon siya ni Lord doon, I drew you out of water. Amen? So tayo din, inaahon din tayo ng Lord sa mga troubles ng buhay. Amen? Lahat tayo, Moses, inaahon tayo ni Lord sa mga kahirapan. Amen? So, I took you out of water, sabi ng prinsesa. And then yun yung naging turning point ng buhay ni Moses. Amen? Isang araw, naliligo ang prinsesa at naligtas si Moses. Yan. So, number 2, punta tayo kay Mordecai. Si Mordecai ay pinsan ni Esther na nagpalaki sa kanya. Siya ang umampon kay Esther. Sa Esther chapter 3, etong si Haman na-promote. Ngayon, nung na-promote tong si Haman, lahat ng tao sa kingdom nagbabaw sa kanya, except kay Mordecai. Kaya galit na galit siya kay Mordecai. Etong si Mordecai ay isang Hudyo. Kasi ang mga Jew, di ba yung law, do not worship any other God. Nasa batas yan. So, sinusunod talaga nila yan kahit sila Daniel. Hindi sila lumuluhod kahit kanino. Sa Diyos lang ng mga Israel. So, etong si Mordecai, hindi lumuluhod kay Haman. Kaya etong si Haman, gigil na gigil kay Mordecai. Alam niyo kung paano manggigil to si Haman? Dahil ayaw lumuhod ni Mordecai sa kanya, ipapapatay niya si Mordecai. At hindi lang yan buong lahi daw ng Hudyo. Grabe magalit to. Mahirap pala to ginagalit. Buong lahi. Ipapapatay niya talaga. So, he took offense dun sa behavior ni Mordecai. And, di ba sabi nga natin, ang blessing hanggang 4th generation. Ang curse din ganon. Di ba? Ang curse, kahit walang kinalaman yung mga kaupo-apuhan mo, di ba yung mga tinapon sa lions din, buong angkan tinapon Wala namang kinalaman yun. Wala naman silang violation. Dahil anak ka, nung nagkasala, damay ka. So, tayo rin, sabi nga ni Lord, di ba, nung tinanggap natin si Lord, sabi niya, you and your household will be safe. And ganun din, pag may nagagawa tayong mali, di ba, sasabihin natin, ba't kaya naghihirap yung anak ko? Ba't kaya, of course, pinutulan ni Lord ang curse, pero dahil nga, damay-damay, di ba? Pag may nagawa kang mabuti at may nagawa kang masama. Amen? So, etong si Haman, damay, buong lahi ng Hudyo. Basahin ko lang yung story, ang hirap magkwento ng babasahin ko. Esther 5:9-14. Haman went out that day, happy and high in spirits. But when he saw Mordecai at the king's gate and observed that he neither rose nor showed fear in his presence, he was filled with rage against Mordecai. Nevertheless, Haman restrained himself and went home. Calling together his friend Zeresh, his wife, Haman boasted to them about his vast wealth, his many sons, and all the ways the king had honored him, and how he had elevated him above the other nobles and officials. And that's not all, Haman added. I'm the only person Queen Esther invited to accompany the king to the banquet she gave. And she has invited me along with the king tomorrow. But all this gives no satisfaction as long as I see that Jew Mordecai sitting at the king's gate. His wife Zeresh and all his friends said to him, have a pole set up reaching to a height of 50 cubits and ask the king in the morning to have Mordecai impaled on it. Then go with the king to the banquet and enjoy yourself. This suggestion delighted Haman. He had a pole set up for Mordecai. So, etong si Haman, saglit lang at perimenopausal ko. Moment ako, mainit. Ayan. So, etong si Haman, nasa kanya na daw lahat. Kayamanan, yung promotion, napakataas na ng estado niya sa buhay, yung blessed yung angkan niya, kasi nga, di ba, mayaman na siya di ba? Pero hindi siya masaya. Hindi siya masaya. Sabi niya, ang satisfaction ko lang pag nawala
Si Mordecai. Grabe yung hatred, no? Kapag corrupted ang puso mo, kahit anong gaano kaganda yung nangyayari sa buhay mo, hindi ka magiging masaya. Ang kasayahan mo, magdusa yung taong kinakukuluan ng dugo mo. Di ba? Nakakaawa yung kalagayan ni Haman. Ano? Hindi siya nasasatisfy. Ang yaman-yaman niya, ang taas, lahat nagbabaw sa kanya, ang taas ng estado niya sa buhay, pero hindi niya makuhang maging masaya. Ang makakapagpasaya lang daw sa kanya, pag namatay, si Mordecai. Grabe na yun. Pinaka nakakaawang tao na sa mundo yun. Yung kasayahan mo, mamatay yung isang tao. Di ba? Yun na lang yung magbibigay ng kasayahan sa'yo. Nakakaawa naman yun. Diba? So kapag corrupted ang puso natin, di natin kayang maging masaya. Kahit ang dami ng nangyayaring maganda sa buhay natin, pag nasalubong mo yung taong yun, talaga nga naman, kumukulo ang lahat ng dapat kumulo. Diba? So, dapat i-check din natin ang ating puso, no? Corrupted ba ang ating mga puso? Hindi ba natin kayang maging masaya sa kapwa natin? Di ba? Pag may nakakabili ng bahay, imbis na maging masaya, maliit naman. Bakit ba? Di ba? Parang lahat na lang may issue sa'yo, nagkaroon ng bagong sasakyan. 4-seater. Ba yan? Parang lahat na lang sa'yo may masamang tinapay ka. Di ba? Hindi mo kayang maging masaya sa kapwa mo. May problema tayo dyan. Baka may corrupted ang ating puso. Di ba? Etong si Haman, ganun corrupted yung puso niya. Hindi niya magawang magsaya. Siya lang sa lahat ang inimbita ng ni Esther na makipiging sa kanya. Pero hindi niya magawa maging masaya. Dahil nga, thank you, dahil corrupted ang kanyang puso. So, chapter 6, 1 to 11. Eto na turning point ng buhay ni Mordecai. That night, the king could not sleep. Nung si Moses, dahil naligo ang prinsesa, naligtas ang buhay niya. Eto, isang araw, hindi makatulog ang hari. So, makinig sa istorya, mga bata. So, he ordered the book of the Chronicles, the record of his reign, to be brought in and read to him. It was found, recorded there, that Mordecai had exposed Bigthana and Teresh, two of the king's officers who guarded the doorway, who had conspired to assassinate King Xerxes. What honor and recognition has Mordecai received for this? The king asked. Nothing has been done for him. His attendants answered. The king has said, who is in the court? Now, Haman had just entered the outer court of the palace to speak to the king about impaling Mordecai on the pole he had set up for him. His attendants answered, Haman is standing in the court. Bring him in, the king ordered. When Haman entered, the king asked him, what should be done for the man the king delights to honor? Now, Haman thought to himself, who is there that the king would rather honor than me? Napaka-narcissistic nito ni Haman, ano? So he answered the king, for the man the king delights to honor, have them bring a royal robe the king has worn, and a horse the king has ridden, one with royal crest placed on its head. Then let the robe and the horse be entrusted to the one of the king's most noble princes. Let them robe the man the king delights to honor and lead him on the horse through the city streets, proclaiming before him, this is what is done for the man the king delights to honor. Go at once, the king commanded Haman. Get the robe and the horse and do just as you have suggested for Mordecai the Jew, who sits at the king's gate. Do not neglect anything you have recommended. So Haman got the robe and the horse. He robed Mordecai and led him on the horseback through the city streets, proclaiming before him, this is what is done for the man the king delights and honors. So isang araw, hindi makatulog ang hari. Anong ginagawa niyo pag di kayo makatulog? Sabi, magbasa ka raw ng Bible. Makakatulog ka. So, isang araw, hindi makatulog ang hari. Tayo, pag hindi makatulog, natatapos natin yung 10 seasons ng telenovela. Yan. So, sabi nung hari,
Di ako makatulog Pakidala mo nga yung Book of Chronicles. Yung Book of Chronicles, yung history nila. Ano yung mga nangyari dati. Aalalahanin niya yung mga nangyari dati. Sa lahat naman ng libro na ipapabasa sa kanya, Chronicles pa. Pwede namang nobela. Pwede namang kung anong libro dyan. Diba? Yung Chronicles talaga yung napili niya. No? So, pwede namang uminom siya ng alak para makatulog siya. Wag na sumagot ng amen yung mga gumagawa. Ayan. So, pwede namang marami siyang pwedeng gawin para makatulog. Pero Book of Chronicles, yung pinadala niya sa kanya. Sabi, labas nyo nga yung Book of Chronicles, basahin nyo nga sa atin. Yun ang nagbago ng buhay ni Mordecai. Yung gabing yon na hindi makatulog ang hari. No. So, nung nabasa ni King, binasa sa kanya, hindi pala na-rewardan si Mordecai. Sabi niya, binasa na noong araw ay nailigtas ni Mordecai ang buhay ng hari dahil nahuli niya yung mga gustong magpapatay sa kanya. So, dahil doon, hindi namatay ang hari. Naway naligtas niya yung buhay ng hari. So, sabi ng hari, anong naibigay nating reward kay Mordecai? Sabi ng mga servant, wala po. Hindi po siya na-rewardan. Ganun ba? Sabi nung hari, sino yung nandyan sa court? Noong gabi na yon, dahil nga may advice yung mga kaibigan ni Haman at yung asawa niya, in-advisean siya na lumapit sa hari at ibitay si Mordecai doon sa pole na tinayo niya, na andun si Haman sa court. So sabi nung servant, ay si Haman po, sire, si Haman po, nasa outer court. Sige nga, papasukin nyo nga yan. Iba ang agenda ni Haman kung bakit siya pupunta sa hari, pero iba rin yung agenda ng hari kung bakit siya pinatawag. So, pinatawag siya. Sabi niya, ano kaya ang gagawin mo kapag meron akong gustong rewardan? So, sabi ni Haman, ako yun. Sino pa ba naman ang gustong rewardan ng hari, kundi ako? Narcissistic nga to si Haman Wala siyang ibang nakikita kundi sarili niya, no? Sabi niya, mukhang para sa akin to Sabi niya, sige po, ganito po ang gagawin natin. Yung robe na sinuot nyo, hindi magpapagawa ng robe dahil may value pag galing sa hari, di ba? Yung robe na isinuot nyo na po, yun yung isusuot natin sa kanya. Yung horse na sinakyan nyo na, hindi lang basta-basta horse yun po yung sasakyan niya. Tapos ipaparada po natin siya sa lahat ng street dito, bibigyan natin siya ng honor. Sabi nung hari, maganda yan Sige, gawin mo kay Mordecai. Di ba? Siguro yung alak ni Haman na itapo niya. Kay Mordecai? Yun nga yung gusto kong bitayin. Diba? Sabi, sige, lahat ng suggestion mo, huwag kang mag-relieve ng isang detail, lahat yan gagawin mo kay Mordecai. He got served. Burn. Diba? Siya pa ang gumawa. Siya pa ang nautusan. Diba? Na gumawa noon kay Mordecai. Yung taong kinakukuluan ng dugo niya, i-honor niya nga. Na-honor pa imbis na mamatay. Ayan. So, sa lahat ng tao na nandoon, siya pa talaga. Napakagaling ni Lord, no? Si Lord napaka-best scriptwriter. Ako po kasi ay nag-scriptwriter noong araw, nagde-direct din ako ng play. Yung scriptwriter, may mga plot twists yan. Si Lord, ang galing ng plot twist ni Lord. Napakagaling niya gumawa ng istorya. So, hindi lang basta ganun yung ginawa kay Mordecai, Lahat ng pag-aari ni Haman, inilipat kay Mordecai. Diba? Sobrang yaman na ni Haman, ang dami niyang ari-arian, ang dami niyang wealth, lahat daw yun, nilipat kay Mordecai dahil nalaman ng hari na gustong ipapatay ni Haman si Mordecai. Karma is digital and very fast, no? So, hindi nagawa ni Haman yung plano niyang pagpapapatay kay Mordecai, yumaman pa at yung posisyon niya na ibigay din kay Mordecai.
So isang gabi, hindi makatulog ang hari. Naligtas ang buhay ni Mordecai at lahat ng mga Hudyo. Pag nailift ang curse, wala nang bara sa blessing natin. Buhos. Hindi lang basta naligtas pati yung mga kayamanan. Kaya hindi totoong gusto ni Lord simpleng buhay. Hindi, ang gusto ni Lord masatisfy tayo. Pag si Lord nag-bless, gusto niya satisfied ka. Diba? Sabi nga ni Manong Johnny, gusto ko, happy ka. Diba? Si Lord lalo, gusto niya, hindi lang yung, Lord, okay na ako makakain ng 3 beses isang araw. Hindi ganun si Lord. Sige, 3 beses isang araw, pero puro steak. At hinay blood na nga. Kaka-steak. Ayan, so gusto ni Lord, we live the life to the fullest. So eto, hindi lang iniligtas ang buhay niya, pinayaman pa siya. So wag tayong magpakakala natin spiritual yung gano'n, no? Okay na ako, Lord, ang dami mo nang ginawa. Siya naman. Maganda naman yun. Kaya lang, si Lord kasi pag nagpala, buhos na buhos talaga yan. So eto, walang bara. Na-lift yung curse kay Mordecai. Buhos ang blessing sa kanya. Isaiah 61:7, please take note of this, ha? Kung gusto nyong picturean nyo. Napakaganda nitong verse na to. Instead of your shame, you will receive a double portion. Yan ang topic ko mamaya sa Kinjen. Kinjen, attend kayo, ha? And instead of disgrace, you will rejoice in your inheritance, as you will inherit double portion in your land, and everlasting joy will be yours. Amen. Tadan! Claim nyo na yan. I-mine nyo na yan. Yan. Ang napakaganda ng verse na yan. What the enemy has stolen, the Lord will give double. Amen? The Lord will restore so much more. Lahat ng ninakaw sa atin ng kaaway, ibabalik ni Lord so much more. Amen? So, ayan, si Moses naligtas sa paliligo ng prinsesa. Si Mordecai nailigtas dahil na insomnia ang hari. Ito namang Samaritan woman, third example ko, John chapter 4, no? Isang araw, si Jesus ay naka-receive na naman ng death threat sa buhay niya. Sabi niya, babalik muna ako sa Galilee. Pero bago siya makabalik sa Galilee, ang daan niya Samaria. Hindi dumadaan ang mga Hudyo sa Samaria. So ito si Jesus, pinili niyang dumaan sa Samaria. Verse 6, sabi ganon, John chapter 4, verse 6, Jacob's well was there, and Jesus, tired as he was from the journey, sat down by the well. It was about noon. So, isang araw, napagod si Jesus. Umupo sa balon, na andoon ang Samaritan woman. Amen? So, huminto si Jesus to refresh himself kasi malamig ang tubig doon sa balon. Tama ba? Yung mga nakaigib sa balon, malamig ang tubig. Malamig daw ang tubig sa balon. Sabi kasi galing sa ilalim ng lupa. Tapos, gusto ni Lord mag-refresh doon sa Jacob's Well. Sikat ang Jacob's Well noong araw eh. Etong Jacob's Well ay nasa Samaria. At dito umalis yung mga Israelita. Nung tinuyo ni Lord itong well na to, pinapaalis na talaga sila. At ang lumipat doon, yung lupa na yon, makwento ko lang, wait lang ang nakatira doon ay yung mga descendants ni Joseph, yung mga anak ni Ephraim at ni Manasseh. Yun yung mga Samaritano. Sila yung mga nakatira doon. Ngayon, etong mga Samaritan na to, galing din naman talaga sila kay Jacob. Sabi nga nila yung well na yan sa ama namin na si Jacob. So, galing din naman sila kay Jacob, etong mga Samaritan na to. Bakit kayo nagkaroon ng beef? Etong mga Samaritan at Hudyo. So, verse 9, the Samaritan woman said to him, "You are a Jew, and I am a Samaritan woman. How can you ask me for a drink? For Jews do not associate with Samaritans." Napaka tubig at langis ang Hudyo
at mga Samaritano. May beef talaga sila. So dahil kinukonsider ng mga Hudyo na mixed race na ang mga Samaritano. May mga pagan beliefs na sila, hindi, sumasamba na sila sa Diyos-Diyosan, nahaluan na sila na ibang lahi, hindi na sila purong-purong Israelites. Kaya doon, ayaw na nilang makipag-associate. Kaya nga mixture. Ayan. So, doon nagkaroon ng hidwaan ang mga Samaritano. At kaya nga nung nagparable si Jesus, sino ang totoong neighbor mo? Yung Samaritano. Gusto ni Lord magkasundo ulit sila eh. Di ba? So, etong babaeng ito, wala siyang pangalan. Parang si Glock 9. Walang apelido. Ito, walang pangalan. So, etong babaeng ito ay laging nag-iigib ng tubig doon sa balon at the 6th hour. Tanghaling tapat. No? Lagi siyang pumupunta doon. Bakit? Kasi doon lang walang tao. Ayaw niyang nakikisalamuha sa mga kapitbahay niya, sa mga kasi mga marites sila. Ginajudge nila siya. Kaya ayaw niya na makakasalamuhan ng ibang tao. So, katanghaliang tapat, doon siya nag-iigib. Kung kailan walang nag-iigib doon sa balon, doon siya kinatagpo ni Jesus sa oras na yun. Sa lahat ng oras, doon pa dumating si Jesus sa oras kung kailan siya umiigib. Napakaganda, no? Kung hindi nauhaw si Jesus, kung hindi siya napagod, di siya magpapahinga doon sa balon na yon. At doon pa sa oras ng kanyang pag-iigib. Napakagaling talaga na mga plot twist ni Jesus. So, the world offers condemnation. Yung mga tao doon, laging kinokondem itong babaeng ito kasi marami siyang asawa. So, laging kinokondem itong babaeng ito. Pero, sabi, kaya naman pala. Pero, etong si Jesus, hindi siya kinondem. No? Sabi, nagtataka nga siya bakit ka humihingi ng tubig sa akin? Kasi kapag nag-ask ka ng favor sa isang tao, ibig sabihin, okay siya sa'yo. Hindi mo siya ginajudge. Nag-ask ka ng favor Diba? So sabi niya, bakit ka nag-ask ng tubig sa akin? Sabi ng tataka yung babae. So siguro, etong si Jesus, alam naman niya yung story nitong babae na to, no? Pero wala siyang narinig na condemnation kay Jesus. Amen? So, when people offers condemnation and judgment, God offers grace and life. Amen? Ang inoffer ni Lord doon sa babae, imbis na judgment at condemnation, Jesus offered her streams of living water. Sabi niya, pag nag-igib ka dyan, mauuhaw ka ulit. Pero yung tubig na ibibigay ko sa'yo, hindi ka na mauuhaw. Inoffer ni Lord sa kanya ang tubig ng buhay. Amen? So, Jesus saw her, He knew her life, pero hindi niya siya ginudge. Amen? Verse 15, the woman said to him, Sir, sabi niya, ang ibibigay ko sa iyo ay ang tubig na hindi ka na mauuhaw kahit kailan. Sabi niya, asan? Sir, give me this water that I won't get thirsty and have to keep coming here to draw water. So, tinanggap niya si Jesus. Kung anong meron ka, gusto ko yan. Yung ino-offer mo sa akin, gusto ko yan. Yung ino-offer ni Robin na longganisa, gusto natin yan. Ayan, so acceptance is the key. Amen? Nung tinanggap natin si Jesus, that's the turning point of our life. Tinanggap ng babaeng ito yung ino-offer ni Jesus. Sa verse 26, sabi niya, Then Jesus declared, I, the one speaking to you, I am He. Sabi niya, Lord, ano yung ino-offer mo? Yung tubig na hindi na ako mauuhaw, gusto ko yan. Sabi ni Jesus, ako yun. Tanggapin mo ko. Amen? So, hindi natin kilala itong babaeng ito. Wala siyang pangalan. Pero ngayon, pinag-uusapan pa rin natin siya, yung story niya. 'Di ba? Pero, 'di ba, napansin natin sa mga story sa Bible, hindi basta-basta nagpapakilala si Jesus Yung mga naging disciple niya nga na 3.5 years, hindi siya na-recognize nung nag-resurrect na siya unless ni-reveal niya yung sarili niya. So itong
tao na to, nag-reveal agad si Lord sa kanya. Instant. Nakilala agad niya si Jesus. She had the privilege to know Jesus. At, di ba, kinokondem nga siya ng community. Ginajudge siya ng community. Bakit siya papakinggan? Hindi siya credible, 6 asawa niya eh. Hindi siya credible. Pero nung nakilala niya si Jesus, nagbahay-bahay siya, lahat nakinig sa kanya. Naging credible witness siya dahil tinanggap niya si Jesus sa buhay niya. So tayo din, hindi naman talaga tayo, bakit niyo ako papakinggan kung hindi pa binago ni Lord ang buhay ko? 'Di ba? Sino ba tayo dati? Hindi naman, wala namang makikinig sa atin eh. Pero dahil tinanggap natin si Jesus, marami ang nakikinig sa atin ngayon. Etong babaeng ito, wala, hinahamak siya ng lahat. Pero nung nag-house to house na siya, ang daming nakinig sa kanya. Sabi niya, itong taong to, alam niya yung buhay ko. Makinig kayo sa kanya. Marami pa nga siyang na-disciple. Diba? Yung mga ginagawa ng mga disciples si Jesus na nag-house to house, nagawa ng babaeng to sa loob ng isang araw. Maraming nakinig sa kanya. Nabago ang buhay niya dahil nakiinom si Jesus sa well. Dahil isang araw, napagod si Jesus, nagpahinga doon sa well. Amen? So tayo din, may mga moment tayo na gano'n, na binibigay si Lord. Huwag nating mamaliitin yung mga pagkakataon na akala natin wala lang. May purpose si Lord sa lahat ng... Minsan, di ba, bakit ba ako napadpad sa lugar na to? Wala naman akong gagawin. Baka mamaya, merong taong doon na nangangailangan sa'yo. Amen? Tulad ng testimony ko, di ba, na-meet ko yung kapatid ni Luwalhati Bautista sa Shangri-La. Hindi ko naman siya kilala, pero nanghingi siya ng prayer sa akin. May edad na siya, ako, ang bata ko pa noon. Nanghingi siya ng prayer sa akin. Hindi niya kinukwento kung anong problema niya sa buhay. Pero pinag-pray ko siya sa CR, sa loob ng CR ng Shangri-La. Pinag-pray ko siya, sabi niya, bakit mo alam yung ipapag-pray mo sa akin? Hindi ko rin alam. Basta pinag-pray ko lang siya. So, may mga pagkakataon na gano'n na dinadala tayo ng Lord sa isang lugar, dinadala tayo ng Lord sa isang sitwasyon dahil meron siyang pinapagawa sa atin. May nangangailangan sa atin doon. Amen? So, yung mga pangangailangan nila, di ba? Provision precedes needs. Bago mo pa yan kailanganin na i-provide na ni Lord yung sagot dyan. Bago ka pa ipinanganak, hinanda niya na ang future mo. Alam niya magiging doktor ka. Alam niya magiging engineer ka. Hinanda niya na yan bago ka pa ipinanganak. Diba? Sabi sa, before I knew, O yan, sige, recite nyo. Bilang kayo na nga nakakaalam. Sige na, recite nyo na, di ba? Bago pa tayo ginawa sa sinapupunan ng ating mga magulang, alam na ni Lord yung future natin. Before the world began. Di ba? So, provision precedes needs. Nauna na ang provision, kaya nga huli, i-create ang tao eh. I-create niya muna lahat ng pwede nating kailanganin. Amen? So, eto lang real talk lang, pa isa lang. Pag may nilapitan kayong tao, tapos tinanggihan kayo, Mars, ano yung susunod sa Mars? Baka naman. Ayan. Diba? Mars, baka naman. Diba? Pag tinanggihan kayo, huwag yung sasama ang loob. Ibig sabihin, hindi siya yung hinanda ni Lord para sa'yo. May iba. Diba? Si Pars. So, pag may tumanggi sa atin, wag natin i-take yun isasama yung loob natin. Kasi, meron ibang tao na gagamitin si Lord, hindi yon. At wag din sasama ang loob natin. Pag hindi tayo napahiram, hindi naman yan nag-ipon para sa'yo. Hindi naman yan nagtatrabaho para sa'yo. Pa-real talk lang pa-isa lang. Di ba, huwag tayong sasama ang loob na sama talaga ng ugali niyan. Hindi man lang ako pinahiram. Di ba? So, maaaring hindi kasi siya yung binigay ni Lord sa'yo nung time na yon, merong iba. Amen? So, etong mga provision na to na binigay ni Lord si Moses, yung papyrus plant,
pinayaman niya. Etong si Mordecai, di ba? Pina-insomnia niya yung hari para mabasa yung story niya. Etong si Samaritan woman, dumaan si Jesus sa Jacob's well para matulungan siya. So, may pinoprovide si Lord na tao para sa atin. May pinoprovide si Lord. Hindi lang basta tao ha. Lagi kasing tao ang unang pumapasok sa isip natin eh. O minsan, opportunity. Minsan, dadalin ka ni Lord doon, makakaraket ka. Diba? So, iba-iba yan. Yung provision ni Lord, iba-iba yan. Okay? So, in conclusion, Moses' life was saved because Pharaoh's daughter took a bath. Amen? Mordecai's life was spared and rewarded because the king couldn't sleep. Samaritan woman's life was changed because Jesus got thirsty. Yun yung mga turning point ng buhay nila. Romans 8:28, last verse. And we know that in all things, paborito natin to, God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Amen? So God can turn around our situation. Ano yung sitwasyon natin ngayon? Kayang baguhin ni Lord yan. Pwedeng it will take time, pwedeng instant. Yung Samaritan woman, instant na bago ang buhay niya. Ganon kumilos ang Lord. Hindi natin siya pwedeng ikahon. Amen? So, God can turn around our situation. He is the God of plot twists. Marami siyang plot twist sa buhay natin. God can make a way. Kung paanong hinati niya ang Red Sea kila Moses, pinatigil niya ang araw para kila Joshua, walang mahirap sa ating Panginoon. Yung sitwasyon mo ngayon, hindi yan kasing hirap ng paghati ng dagat. Hindi yan kasing hirap ng pagpapatigil ng araw para manalo sila Joshua. Ano man yan, meron at merong solusyon si Lord para dyan. Amen? Let's all stand.